Sa wakas, nagarap na ang haliman ng Japan na si Naoya Inoue at ang bangungot ng Pinas na si Marlon Tapales. Bakas na bakas sa mukha ng dalawang mga boksingero ang pagiging sabik na sa upakan. Yan naman, ang malagang may impormasyon na pinag-usapan nila sa press conference. Yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kwento at maligayang pagbabalik sa naganap na press conference. Nawakan ni Inoue ang mikropono habang nakamaskara habang nakatingin siya sa ating kaubayan at sinabi niya ng laban nito ang maging pangalawa sa makasaysayang magaganap sa boxing para maging undisputed world champion sa dalawang mga divisyon. Ngunit kung isipin ni Inoue, ang karera niya sa boxing ay may tuturing na isang milestone pa rin ito sa malayo pang pupuntahan sa karera niya. Kaya kung darating na ang pagkakataon na magre-retiro na siya, ay babalikan niya ang pangyayaring ito sa kanyang karera. Ibinunyag nila na itong si Tapales ay nagsabing 2,000% na tiwalang-tiwala na magtagumpay kontra kay Inoue. Kaya naman, hiningan nila ng reaksyon nitong si Inoue. At ang sabi naman ni Inoue mga kwento ay umabot ang balitang ito sa kanya. Pero ikinagagalak naman ito ni Inoue dahil kung wala sa kanyang level ang kumpiyansa ni Tapales sa paparating nila na laban ay magiging hindi masaya ang kanilang bakbakan. Iginitama ni Inoue mga kwento na para sa kanya noon ay nagdeklara siya na knockout ang abuti ni Tapales sa panahon magkaharap na sila. Pero sa ngayon ay wala na siyang pakialam dito kung knockout ba o desisyon ang resulta ng bakbakan. Pero nasa isipan lang niya ngayon ay manalo sa laban kahit nasa anumang paraan. Pero para kay Inoue, itong si Tapales isang matapang na mandirigma. Kaya sa tingin niya, ang paparating na laban nilang dalawa ay magiging isang nakakapanabik o kawiling-wiling bakbakan na matutungayan ng lahat ng mga boxing fans. At para kay Inoue mga kwento, talagang nagpapakita na nag-uumapaw na fighting spirit itong si Tapales. At ayon naman kay Tapales, sa paparating na laban ay nasa magandang kondisyon na siya at handang-handa na siya sa bakbakan nila ni Inoue. Kung tutuusin, noon pang nakarang buwan ng July ay napaka-excited na siyang harapin itong si Inoue. Kaya gusto niya na makapagbigay ng isang napakagandang laban. At higit sa lahat, gusto ni Tapales na siya ang manalo. Pero para kay Tapales, siya ang may mas gusto na magtagumpay sa laban. Sa ngayon mga kwento ay may problema namang nasagap ang Japanese media. At sinabi nila na parang magkakaproblema pa rin itong si Tapales sa pagkuha niya ng tamang timbang. Pero sinagot naman ito ni Tapales na walang dapat ay kakabahala dahil kayang-kaya niya na kunin ng tamang timbang at magkatulad lang daw sila ni Inoue na kunting bawas na lang ang kinakailangan para makuha ang tamang timbang. Mga kwento, sa pagharap ng dalawang mga magigiting na mga mandirigma, itong si Inoue pa ang unang naabot ng kanyang kamay para kamayan itong si Tapales ng bigla. At smiling face ang agad itong si Tapales na ginawa ito ni Inoue at hindi ito nagpasinda kahit man lang konti. Kaya naman, kapit na, diba bibigyan na ng kasagutan ang matagal ng katanungan, ang halimaw pa rin ba ang magwawagi o di kaya ay may bago ng hari. Kaya naman, Marlon Tapales laban, dalangin namin ang tagumpay mo kabayan.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakwentong Edgardo Fulgencio, kakwentong Romelski TV Vlog, kakwentong user, at ikaw kwentong nanonood ngayong shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ang ating susunod na video. Kaya dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.